kami tuluyang lumusong sa dagat ay naghubad muna ng sapatos sa Eros. Pinanood ko siyang hinubad na rin ang suot ng mga damit hanggang sa iyong itim niyang boxers ang tanging naiwan. Pinaglakbay ko ang mga mata sa perpektong hubog ng kanyang katawan. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ay lalong nakakaakit ang malapad niyang balikat at matipunong dibdib. Tila kay sarap paraanan ng palad ng matigas niyang mga braso at mabato niyang tiyan. Hindi nakakasawang panoorin ang malapandasal niyang obs na ilang ulit ko nang nahawakan at pinanggigilan, pero nakakalaway pa ring pagmasdan. Eksahirada akong napalunok nang dumako ang tingin ko sa umbok niya sa harapan. Parang puputok ang suot nitong boxers dahil sa sobrang laki noong nasa loob. Nakakaskandalo na nakabalandra sa mata ng publiko ang bagay na paulit-ulit sa aking nagpaligaya. Kaya mabilis kong idinikit ang sariling katawan sa kanya upang matakpan iyon mula sa sinumang maaaring makakita. Nang tumingin ako sa paligid namin ay hindi naman gaanong marami yung mga nandito sa bahaging ito, pero may nahagip akong foreigner na babaeng napatanga habang nakatingin sa harapan ni Eros. Iyong lahing sanay sa extra large na size ay napapatulara pa rin sa kayamanan ni Eros. Kailangan na natin solusyonan yan bago pa tumulo ang laway ng iba. Makahulugan kong sabi at hinila na siya papuntang dagat. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na mag-alis ng damit. Total ay naka-maxi beach dress naman ako. Ang mahalaga ay mailayo ko mula sa mga mata ng kahit na sino yung bagay na para lang sa akin. Nakihati na nga ako sa tunay na asawa tapos ngayon ay maambunan pa ng grasya yung iba. It's a very big no. Best sex experience? Pabiro kong tanong sa kanya habang pinapahupa ang pinagsaluhan naming init. Everything with you is always the best. Kumikinang ang mga mata niyang sagot. Kinintalan ko siya ng halik sa nakangiting niyang mga labi. Saan tayo next? Pilyo kong tanong. Tapos na tayo sa plane at ngayon ay achieve na rin natin itong sa dagat. So, saan mo gustong maranasan ang langit sa piling ko? Mapangakit ko siyang hinalikan sa leeg na umani na magaang tawa mula sa kanya. Baka isipin mo na ito lang habol ko sa'yo. Tugon niya. Bakit hindi nga ba? Nangasar kong tanong. Pareho naman natin ginusto mga bagay na ganito. Hindi pa nangyari na magkasama tayo na walang naganap na umulan. Minsan nga pumupuslit pa tayo para lang dito. Tulad ngayon, buong akala ng asawa may nasa business conference ka pero heto. At nagpapakaligaya ka sa piling ko. Hindi ko itatanggi na wala akong kontrol sa katawan ko pag nasa malapit ka. Pero mali ka sa pag-aakalang katawan mo lang habol ko. Seryoso niyang wika. Oo at marupok ako sa tawag ng laman pero sa'yo lang. At hindi ibig sabihin na yun lang ang habol ko. Hindi sapat na katawan mo lang ang maangkin ko. Gusto ko itatatak ako sa isip, kaluluwa at maging sa puso mo. Hindi mo lang alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Tuluyan ka lang mapasakin. Hindi na nga siguro ako nakakaahon sa sitwasyon na pinasok ko, lalo na't sinisigaw ng puso ko na nagtagumpay na sa Eros sa gusto niyang mangyari. Buong-buo na niya akong pagmamay-ari, pero ang tanong ay kung akin nga rin ba siya? Malinaw yung sagot na hindi pero ayaw tanggapin ng baliw kong puso. Kahit ano'y gagawin mo? Nanunukot kong tanong. Sabihin mo lang. Walang gatol niya sagot. Isa publiko mo relasyon natin. Hamon ko sa kanya. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko. Matapang kong sinalubong ang kanyang mga mata. Lumalakas ang tibok ng puso ko habang hinihintay magiging sagot niya. Magagalit sa iyong pamilya mo. Kukutyain ka ng buong mundo at hindi ko iyon mapapalagpas. Baka makapatay ako pag nagkataon. Nagtatagas ang bagang niyan dugtong. Kaya kong harapin lahat ng iyon basta hindi mo ko iiwan. Matapang kong sagot. Kahit na manood ka lang basta nasa tabi lang kita. Hindi ko kayang manood habang dadanasan mo ang bagay na iyon. Pahayag niya. Gusto kitang protektahan sa lahat ng pwedeng manakit sa'yo. Hindi kita iiwan. Wala siyang kamalay-malay na sa mga sandaling ito ay siya lang ang pwedeng manakit sa akin. Siya lang ang taong makakaya akong saktan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Pahayag ko habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto kong paniwalain ang sariling kaya ko ngang maprotektahan ang sarili mula sa taong nagmamay-ari na ng puso ko. Pero habang nakatingin ako ngayon sa kanyang mga mata, ay nakikinikinit ako ang sariling kasawian. I love you.
Para yung bombang sumabog sa bandinig ko na yumanig maging sa pader na pilit kong itinatayo upang protektahan ang natitira kong katinuan. Mahal mo ako? Hindi makapaniwala kong tanong. Matagal na. Usal niya. Remember my wedding day? Paalala niya sa akin. Malabo na sa akin ang pangyayari nung araw na iyon. It's been 6 or 7 years ago. Hindi ko natanda. Basta ang naalala ko ay unang beses ko siyang nakilala noong araw na iyon. Dati, I promised myself to have you by any means possible. Pagpapatuloy niya, I waited for a very long time until I have you where I wanted you to be. Paano mo ako naging mahalaga yung pinakasalan mong pinsan ko? Nababaghan kong tanong. Parang naglolokohan lang kami sa lagay na ito pero bentang-benta iyong kilig sa tanga kong puso. Sabi ko naman sa'yo na handa kong gawin lahat para sa'yo. Wika niya. I never knew that I was in love during that day. I only thought that it's just lust. But the past few years proved me wrong. I stayed married to your cousin to keep my connection with you. Hinanap ko sa mukha niya kahit na nung palatandaan na nagbibiro lang siya pero bigo ako. Seryoso siya sa bawat lumalabas sa kanyang bibig. Wala akong kamalay-malay na ang asawa ng pinsan ko na palihim kong ninanakawan ng sulyap noong mga nakaraang taon ay matagal na palang may gusto sa akin. Mali, hindi niya lang ako basta gusto kundi ay mahal niya daw ako. Baka nabigla ka lang dahil dito sa patago nating ginagawa. Kiit ko. Naghahanap ako ng dahilan upang hindi tuluyang maniwala sa mga ipinagtatapat niya. Kapag maniniwala ako ay para ko na rin pinapalaya ang tunay kong nararamdaman at natatakot ako na baka nga masyado lang kaming nalulubog sa relasyong pinasok namin at bigla-bigla lang naming naipagkamali itong pagnanasa sa pag-ibig. Bagyong sumakit ang puso ko sa isiping posibleng iyon nga ang nangyayari kay Eros dahil hindi kasi ganoon iyong sa akin. Totoong mahal ko siya at ayokong umasa sa bagay na maaaring dala lang ng sidhi ng pinagsaluhan namin. Parang sasabog ang sarili kong puso habang hinihintay ang sagot ni Eros sa naging pahayag ko. After I accept my feelings for you, nothing will surprise me anymore. Seryoso niyang panimula. Kaya hindi ako basta-basta na lang nabibigla sa mga ipinagtatapat ko ngayon sa'yo. Mahirap mang paniwalaan pero yun ang totoo. Mahal kita. Tama ka. Ang hirap maniwala lalo na at isa kang may asawang tao. Pabulong kong sagot. Nagawa mo ang lukuhin ng babaeng iniharap mo sa altar at pinangakuan ng panghabang buhay. Paano na lang kaya ako napatago mo ikinakama? Gumalaw ang panga niya pero nanatili ang masuyong tingin niya sa mukha ko. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Matigas niyang sabi. Handa kitang ipagsigawan sa buong mundo pero ayokong alipustahin ka na ibang tao. You're so precious to me para lang hayaan ko yung iba na pagsalitaan ka ng hindi maganda. Ako ang una masasaktan para sa'yo. Tinawag na akong kabit sa probinsya namin. Mapakla kong sabi. I was already mocked and judged by others. Sanayan lang naman yan. And those people will definitely pay the price. Madalim niyang pahayag. Kung kaya mo silang palampasin ay ibahin mo ko. I keep grudges lalo na kung ikaw ang involved. Bigla ko napaisip sa mga sinabi niya at bigla ko napasinghap ng may mapagtanto. Ikaw yung nasa likod ng mga kinakaharap na problema ngayon, the Governor Brudes? Naalala ko na matapos lumabas ang balita tungkol sa di umano ay relasyon namin ng matandang gobernador, ay biglang nagsilabasan ang mga anomalya nito. Kaliwat kanan ng mga lumalabas na reklamo at kasong kinaharap ngayon nito. He attempted to touch what belongs to me. Mapanganib niyang wika. I wanted to kill that bastard with my own hands for what he had done. Hindi ko mapigilang maging emosyonal habang nakikita ang galit sa mukha ni Eros. Dama ko ang pagpapahalaga niya sa akin sa bawat katagang binitawan niya. Walang nagtanong sa pamilya ko sa totoong nangyari at mas binigyan nila ng pansin ang kumalat na sabi-sabi na maaaring sisira sa pinapangalagaan nilang reputasyon. Lumabas na ako iyong may kasalanan at hindi mali ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Alam mo, may nginig sa boss kong wika. Inalam ko. Mahina niya sagot. Hindi ako naniniwala sa pinapakalat ng asawa ng gobernador. At nang malaman ko ang totoo, ay matinding pagpipigil ang ginagawa ko upang hindi puntahan ang lalaking iyon at durugin bawat buto niya sa katawan. Damn him for taking advantage of you.
Isinandal ko ang noo sa balikat niya at tinigpitan ang pagkakaya po sa kanya. I felt so protected. Pakiramdam ko ay ligtas ako mula sa anumang panganib basta nandyan siya. Kaya ko naman siya labanan. Saad ko. I may black belt in judo, remember? That old man suffer enough on my hands. Buisit lang talaga yung asawa niya dahil iba ang pinalabas. Gusto ko tuloy magsisi kung bakit sa kanya pa ako nagsumbong sa muntik ng ginawa sa akin ng asawa nito. Selosa pala ang gaga tapos nauuto pa ng matandang gobernador. Kaya ako tuloy ang idinidiin nila. Dumagdag pa ang anak ng mga ito na insecure sa ganda ko kaya bigla tuloy ako naging instant karida. Don't worry, she'll be taken care of. Paanas na saan ni Eros at naramdaman ko ang masuyo niyang paghaplos sa likod ko. Saan mo gustong kumain mamaya? Maya-maya tanong niya habang binabasa ng dagat ang buhok ko. Nakayakap pa rin ako sa kanya habang nakapaikot pa rin sa bawang niya mga binti ko pero nakatago na ulit sa ilalim ng suot niyang boxers ang bagay na ilang ulit nang nagpaligaya sa akin. Simpleng paglalambing lang talaga ang ginagawa ko ngayon habang pareho niya kaming binabasa ng tubig. Ito ay yung bagong paraan ng pagsuswimming with partner na. Sa hotel na lang. Pahinamad ko sagot habang nilalaro ang dulo ng buhok niya sa bandang batok. Pa-deliver na lang tayo. Ayaw mo mag-dinner sa labas? Paninigurado niya. Baka may makakita sa atin. Paingos kong sagot. Akala ko ba'y gusto mong ipaalam sa publiko ang relasyon natin? Natatawan niyang tanong. Ayaw mo eh. Gustong gusto ko nga. Ikaw lang ang inaalala ko. Sagot niya. Hindi mo ba tatanungin kung bakit gusto ko yung mangyari? Sandali siyang natahimik bago ko maramdaman na masuyo niyang paghaplos sa mahaba kong buhok. Sasabihin mo ba kung tatanungin ko? Nanunubok niyang tanong. Ako na naman iyong hindi agad nakasagot. Tinitimbang ko kung nararapat bang ipaalam sa kanya ang personal kong mga issues sa buhay. Hindi mo naman obligasyon magpaliwanag sa... I hate my father and his mistress. Putol ko sa pagsasalita niya. Your father is having a mistress? Medyo gulat niyang tanong. Yes, and he's already married to her. Mariin kong wika. Kumalas ako mula sa pagkakayakap ko sa kanya upang saglit na ilubluban sarili sa ilalim ng tubig bago siya muling hinarap. Nandoon pa rin ang mga katanungan sa mukha niya habang hinihintay na ipagpatuloy ko ang nasimulang kwento. Maura is not my real mother. Pahayag ko. Dumaan sa mukha niya iyong pagkagulat. She's formerly my father's mistress and after my mother died during giving birth to me, he married her and let me believe that she is my real mother. Are you sure about this? Hindi ko siya masisisi kung may pagdududa siyang nararamdaman dahil maging ako nung una ay hindi makapaniwala. Parang sa mga pelikula lang kasi napapanood ang ganito mga bagay. Nagpa-DNA test na ako at hindi kami nag-match ni Maura. Sagot ko. 2 testing center ang nilapitan ko. Just to deny the truth but it turned out that I'm the only one who's fooling myself because the truth is already screaming at my face. I just can't accept it at first. Pero nung ginawa ko na, bigla akong nabalot ng sobrang galit. Galit na nag-uudyok sa akin na sirain ang sarili kong buhay. Galit na dahilan kung bakit kita inakit. May nginig ang boses ko sa huli kong sinabi. Hinihintay ko magiging reaksyon niya sa mahaba kong pahayag. Nang makita masuyo niyang ngiti at puno ng pag-intindi niyang mga tingin, ay parang may mabigat na bagay na nawala sa dibdib ko. Let your father explain his side. Malumanay niyang question. And free yourself from your hatred. Isipin mo mga sakripisyo ni Mauro sa pag-aalaga niya sa iyo na hindi niya anak. Alam mo ba tungkol kay Ryan? Mapait kong tanong. Siyempre kakampi siya kay Maura dahil konektado ito sa kapatid niya at pamangkin. Pero kapansin-pansin na mas malawak ang pag-unawa ko ngayon dahil kung nagkataon na noon ko ito, narinig mula sa kanya, ay sigurado ako matinding galit ang isusukli ko at hindi ako makikinig. It's not my story to tell but she'd been through a lot. Malumanay niyang sabi. Mukhang may alam si Ryan tungkol sa pagkatao ko. Natatandaan ko pang usapan nila ni Maura noon. Narinig ko sila ni Maura. Hindi talaga ako nag-uusisa ng tungkol kay Ryan at hindi rin sumagi sa isip ko na hindi ka anak ni Maura. Sa una pa lang ay ayokong maging malapit kayo ni Ryan dahil iniisip ko na baka masaktan ka pag malaman mo magkapatid kayo, which is hindi naman pala. Muntik pa pala kitang maging tito. Nakairap kong sabi. Pinaka-hot mong tito.
Nangaakit niyang usal sabay huli sa mga labi ko. Tito Arnott, sa akin pa rin ang bagsak mo. Anas niya sa pagitan ng pinagsaluhan naming halik. Ilang segundo rin muna namin ninanamnam ang labi ng bawat isa. Pero seryoso, hayaan mo munang pakinggan ang side ni Maura. Wika ni Eros nang magkahiwalay ang mga labi namin. My brother is not a good man. Hindi madali ang pinagdaanan ni Maura sa kamay ng kapatid ko. May konting kirot, akong nadama sa loob ng puso ko at parang gusto kong makasimpatya sa babaeng halos isumpa ko na. I still hate her. Pagmamatigas ko. It's okay, sweetheart. Malambing niya wika bago ako ikinulong sa mga bisig niya. Hate her all you want. I'll always understand you. Pero, kampi ka pa rin sa kanya. Sumbat ko habang hinahayaan ang sariling maramdaman ang init ng kanyang katawan. Sa'yo ko kakampi. Aniya. Talaga? Paninigurado ko. Kahit awayin ko rin si Ryan? Nanunubo kong tanong. Kahit sino pang awayin mo'y kakampihan kita. Tugon niya. Kahit ikaw pa ang may kasalanan. Kahit yung asawa mo ang awayin ko? Hamon ko sa kanya. Kahit sino. Walang gatol niyang sagot. Nang tingalain ko mukha niya, wala ako nakikitang pagbibiro doon. Seryoso nga siya? Maaway nga minsan ang nanay mo. Pahayag ko. Bigla siyang bumunghalit ng malakas na tawa. Nagniningning ang mga mata niya at kitang-kita ko ang tunay na tuwa sa gwapo niyang mukha. My mother is an obsessed fan of animes. You don't want to mess with someone who is addicted with samurais. Naaliw niyang pahayag. Samurai? Maangkong tanong. Yes, the ones those samurai warriors have. Kawawa palang tatay mo? Balat akong sagot. Tiyakin dito magloloko dahil baka biglang samurai ng nanay mo. Hindi na kailangan ng samurai ni mommy. Tingin niya pa lang ay sapat na upang matakot si daddy. Lahat kasi ng mga lalaki sa pamilya namin ay matapang lang tingnan pero tiklop pagdating sa mga asawa. Hindi ko naman ganoon kay Ate Sandra. Komento ko. That's why my mother never believed in our marriage. Kabit-balikat niyang sagot. Hindi niya nakikita si daddy sa akin. But maybe when she'll meet you, she'll know right away that I'm really my father's son. Bakit? Tiklop ka ba sa akin? Sarkastiko kong tanong. Nanginginig pa. Natatawan niyang tugon at kinintalan ako ng halik sa labi. Sa loob ng ilang araw namin pananatili sa Skyline Resort ay panandalian ko nakalimutan ang mga naiwan namin sa syudad. Nagsilbing paraiso para sa akin ang buong lugar dahil dito ay hinayaan kong lumaya ang damdamin ko para kay Eros. Sa 2 araw na lumipas matapos siyang nagtapat ng pagmamahal sa akin ay naging panatag ang puso't isipan ko. Hindi ko pa man nagagawang sabihin yung damdamin ko para sa kanya ay ipinaparamdam ko naman ito. Hindi rin naman niya ako inuobligang suklian ng pag-ibig niya. Ang mahalaga daw ay mahal niya ako at naipaalam na niya iyon sa akin. Sapat na raw yung pagmamahal na meron siya para pagtibayin itong relasyon na meron kami. Pinagsawa ko ang sarili sa pag-aalaga at atensyong ibinibigay niya sa akin habang para kaming nasa honeymoon stage. Munti ko na nga makalimutang may asawa siya. Kung hindi ko lang ngayon nakikita sa Ate Sandra na papunta sa kinaroroonan ni Eros. Magkasama kami nagpasyang gugulin ang huling araw sa pagtampisaw sa dagat. Nagpaalam lang ako sandali na kumuha ng maiinom at iniwan sa Eros sa inuupuan niyang lounger chair. Pero pagkabalik ko ay natatanaw ko na agad ang pamilyang nabulto ng asawa niya. Mapapaga yata ang pagtatapos ng masasaya namin mga araw. Hindi man lang nakapaghintay sa Ate Sandra sa pagbabalik ni Eros sa syudad. Ilang oras na rin lang naman at uuwi na kami. Maaga ko ikinubli ang sarili upang hindi ako makita ni Ate Sandra habang pinapanood siya papalapit sa walang kamalay-malay na si Eros. Kitang-kita ko ang bahagyang pagkagulat ni Eros nang pagangat niya ng tingin ay nasa harapan na niya si ate. Pasimple pa niya iniikot ang mga mata sa paligid at alam kong ako ang hinahanap niya. Mapakla ako napangiti habang dinatanaw lang siya mula sa pinagkukublihan ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahong magpakita sa kanya dahil wala din namang saysay dahil alam kong pareho pa kaming hindi handa na mabuko ng pinsan ko. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan silang magkausap ni Ate Sandra. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero malinaw na hindi masaya sa Eros dahil nanatili ang seryosong emosyon sa mukha niya. Si Ate Sandra lang yung nagsasalita habang tumatangu-tangu lang sa Eros bilang sagot.
Gulat ako na pahawak sa tapat ng dibdib ko nang matanaw ang isa pang palapit sa kinaroroonan ni Eros. Hindi ko alam na isinama pala ni Ate Sandra ang nanay nito. Ngayon ay tuluyan na akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko maintindihan pero kahit hindi ko sinasadya ay kinakabahan ako sa presensya ni Tita Lara. Siguro ay dala na rin ito ng pinaparamdam nito sa aking disgusto. Nakita kong tumayo sa Eros upang batiin si Tita Lara at habang nag-uusap ang mga ito ay palingon-lingon sa paligid sa Ate Sandra na parang may hinahanap. Nang mapadako, sa direksyon ko ang tingin nito ay mabilis ako napayuko sabay talungko upang magtago sa mga ornamental plants na nasa harapan ko. Malutong ako na pamura habang abot-abot ang kaba dahil pakiramdam ko talaga ay nagtama ang paningin namin ni ate kanina. Paano ba naman kasi, yung pinagkukublihan kong grupo ng mga turista ay biglang nagsialisan at naglakad palayo. Tapos hindi agad ako nakasabay sa mga ito dahil hindi pa ako nakakahuma sa biglang pagsulpot ni Tita Lara. Kailangan ko na talaga makalayo rito pero hindi naman ako pwedeng tumayo at baka nakatingin pa sa pwesto ko sa Ate Sandra o mas malala ay kung si Tita Lara ang makakita sa akin. Mapipilitan yata ako maglakad habang nakatalong ko kung ayaw kong pagapang na umiska po. Hanggang saan kaya ang kaya kong gawin para sa pag-ibig na may kasamang kalandian? Naghahanda na akong gawin iyong una ko naisip na patalong kong tumalilis ng bigla ay may taong tumayo sa mismong harapan ko. Una ko nakita ay ang makintab nitong itim na sapatos. Kinakailangan ko pang tumingala upang kilalanin ito. Para ako nabunutan ng tinik na bumungad sa akin ng seryosong mukha ni Miko na may bitbit na malaking payong. Kaya pala biglang nawala yung init dahil natatakpan ng payong nitong dala yung araw. Ma'am, utos po ni Sir Eros na ihatid kayo pabalik ng syudad. Magalang nitong sabi sa akin. Pakitagilid ng payong mo para matakman ang pagtayo ko. Mahina akong utos na agad naman itong ginawa. Mabilis akong tumayo at kumapit sa hawakan ng payong habang nakatalikod sa direksyon na iniiwasan ko kahit na may payong na nakaharang doon upang matakpan ako. Ang dami palang gamit itong payong. Pwede na itong maging official shield na isang kabit. Kailan tayo babalik ng syudad? Paglilinaw kong tanong. Halos kalad ka rin ko ng paalis si Miko at kulang na lang ay agawin ko rito yung payong na kinakapitan ko ng mahigpit. Naghihintay na po sa inyo ang sasakyan yung private plane. Sagot niya. Sa pagkakataong ito ay siya na ang nag-guide sa akin papunta sa tamang direksyon namin. Paano sa Eros? Hindi pa ba siya uuwi? Kunot na akong tanong. Sasabay po siya kay Ma'am Sandra at sa mami nito. Bigla ako napairap sa kawalan. Kahit hindi naman iyon may iwasan lalo na at dumating iyon dalawa ng walang abiso, ay nakaramdam pa rin ako ng inis. Ako kasi yung kasamang nagpunta rito tapos ngayon ay iba yung kasama niyang pabalik. Para tuloy akong inagawan ng papel. Ako dapat yung mga agaw pero sa pagkakataong ito ay ako pa yata iyong naagawan. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong mabangga sa nakasalubong ko. Medyo masakit dahil tumama ang ilong ko sa balikat nito. Stupid! Pagtataray ng nakabangga kong babae. Ikaw? Bald akong sagot at sinamaan ito ng tingin. Umayos-ayos ka. Baka pagbuntunan kita ng inis ko. Impacta ka. Dinuro-duro ko pa ito dahil sa sakit ng ilong ko. Mabuti na lang at hindi dumugo o nabalian. Ang tigas ng balikat niya. Bodybuilder yata ang mulang hiya. Sasagot pa sana ito pero agad ding napahinto ng mapasulyap sa kasama ko. Nagmukha agad itong maamuntuta bago walang paalam na umalis. Hindi man lang nag-sorry ang gaga. Himuto ko habang sinusundan ito ng masamang tingin. Napahaplos ako sa nasaktang ilong. Hindi pwedeng mabawasan ang ganda ko dahil ito ang kinahuhumalingan ni Eros. Puhunan ko ito bilang kabit ng pinaka-hot na mister ng bansa. Ikaw po yung nakabangga sa kanya. Mahinahong wika ni Miko. Alam ko iyon pero ako yung nasaktan at sinabihan ng stupid. Stupid lang ako pagdating sa pag-ibig kaya ako huwag itong judgmental masyado. Ikaw naman itong nanakot. Paalala ko sa kanya. Baka kala niya, hindi ko napansin yung nakakatakot niyang tingin kanina sa babae na dahilan ng pagkatameme nito. Medyo nagdadabog pa ako na magpatuloy na kami sa paglalakad. Trabaho ko po na masigurong ligtas kayo makakauwi. Magalang niyang sabi. Yun po ang bilin ni Sir Eros. At mukhang sanay na sanay ka sa ganitong sitwasyon. Makulugan kong saad. Siguro ilang ulit mo nang nagawa ito sa mga babae dati ni Eros. Panguhuli ko sa kanya. Kapag totoo ang hinala, ay maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Isasalaksa ko talaga sa baga ni Eros ang pinagtapat nitong pag-ibig.
Unang beses ko pong gawin ito. Formal niya ang sagot. Hindi po katulad ng iniisip niyo si Sir Eros. Ni minsan hindi po siya nagkaroon ng babae. Gusto ko siyang palakpakan sa ipinapakita niyang loyalty kay Eros. Kapani-paniwala naman ang tono niya pero hindi siya sure kasi nagkaroon na ng babae, si Eros. Sinuri ko ang seryoso niyang mukha upang mahanapan ng butas sa mga sinasabi niya dahil masyadong smooth ang mga galawan niya para sa isang first-timer. Parang nga siya naging endorser ng payong bilang official shield ng mga katulad kong ikinakama pero bawal ipakilala sa pamilya. Matagal ka na bang nagtatrabaho kay Eros? Interesado kong tanong. Binata pa po siya nagtatrabaho na ako sa pamilya niya. Noong mag-asawa na po siya, ay saka ako naging head ng sarili niyang security team. Kaya pala kulang na lang ay gawin niyang puon sa Eros. Anong opinion mo rito sa relasyon namin? Nanunukat kong tanong. Hindi po ako nakikialam sa personal na mga desisyon ni Sir Eros. Formal niya sagot. Hindi ka robot, Miko. Sarkastiko kong sagot. Kahit gaano ka pa ka-loyal sa amo mo, ay alam ko may sarili kang opinion sa mga personal niyang desisyon. Kilala ko po si Sir Eros. Seryoso niyang wika. Hindi po siya gagawa ng mga bagay na mababaw lang ang dahilan. Kahit siguro anong pagkakamali ang gagawin ni Eros ay hindi magbabago ang tingin mo sa kanya. Nailing kong pahayag. Wala pang pagkakamaling nagawa si Sir Eros. Sagot niya. Ano tawag mo sa akin? Napapantastikuhan kong tanong. Saglit siyang natahimik na wari nag-iisip. Hindi ka maituturing na pagkakamali. Sad niya kapag kuwan. Matagal niyang pinag-isipan ng tungkol sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya. Magtatanong pa ulit sana ako pero huminto na kami sa sakyang naghihintay sa amin. Agad niya ako pinagbuksan ng pinto kaya napilitan na akong sumakay kahit marami pa sana akong itatanong. Hindi naman ako pwede magtanong lalo na at may ibang nasa manibela na siyang magmamaneho para sa amin. Buong akala ko ay sasabay siya sa akin pero hindi siya sumunod sa pagsakay sa akin sa sakyan at kinausap niya lang iyon driver. May mga ibinilin siya dito tungkol sa sasalubong sa amin pagkarating namin ng syudad. Teka, di mo ko sasamahan? Pigil ko sa akman pag-alis niya matapos makausap ang driver. Ayusin ko pa po ang hotel accommodation ni Sir Eros. Aniya, yung mga naiwan ko mga gamit. Naalala ko sambit. Yung cellphone ko, nandun pa sa room namin. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Kasalukuyan na pong inaayos sa mga gamit nyo. Maayos po itong ipapadala sa bahay ni Sir Eros. Mukhang wala na pala akong kailangang ipag-alala pa dahil mabibilis kumilos sa mga tauhan ni Eros. Ito yata ang silbi ng malaki nilang katawan. Ang linisin ang kalat ng amo nila. Okay. Pabuntong hininga kong wika. Just tell Eros to keep safe. And thank you, Miko. Tanging tango ang nakuha kong tugon mula sa kanya bago niya sinanyasan ng driver at tuluyan ng umuusad ang sinasakyan namin. Tahimik lang ako nakatanaw sa dinadaanan namin. Ang saya-saya ko noong papunta pa lang dito at ngayon paalis na ako ay parang naiwan yung puso ko. Hindi ako mapakali at puno ng pag-aalala at samot-sari mga senaryo ang gumugulo sa isip ko. Lahat ng iyon ay dahil sa kasalukuyang kasama ni Eros ang kanyang asawa. Mariin kong naikuyom ang kamuonan sumagi sa isip ko kung ano ang maaaring gawin na mag-asawa sa isang romantic na lugar na kagaya ng Skyline Resort. Hindi nagtagal ay dumating na kami sa private airport na nilapagan namin kanina. Agad na sumalubong sa mga mata ko ang iniregalo sa akin ni Eros na nagatid sa amin papunta dito at ang sasakyan ko pa uwi pero sa pagkakataong ito ay hindi ko na siya kasama. Saglit ako lumingon sa pinanggalingang direksyon ng sinasakyan ko at nagbabaka sakali kahit na imposible na nakasunod sa akin sa Eros. Mukhang naghahanap lang talaga ako ng sama ng loob dahil gusto ko pa talagang paasahin sa wala ang sarili ko. Mapait ako na pangiti bago lumabas ng sasakyan at determinadong naglakad patungo sa mga crew na pawang nakangiting naghihintay sa akin. Uwi na ako patungong realidad kung saan ay isa akong nakakapesteng kabit. Nakauwi ako sa bahay ni Eros at Ate Sandra sakay sa sasakyang nag-aabang na sa akin sa private airport pagkalapag ng pagmamayari kong private plane. Iyon nagbigay na lang nito sa akin ng hindi ko buong pag-aari dahil meron akong kahati. Kaya siguro ako niregaluhan ni Eros ng private plane para sa mga ganitong sitwasyon. Magagamit pala ito sa pagkatakas pag biglaan darating yung asawa niya. Sa mismong harapan ng gate ako inihatid ng sumundong sasakyan sa akin at hinihintay pa talaga ako makapasok sa loob bago ito tuluyang umalis.
Kilala na ako ng mga guard kaya mabilis din agad akong pinagbuksan. Masama pa ang loob ko dahil sa biglaang pagkaputol ng bakasyon namin ni Eros. Kaya nang madatnan ko si Ryan pagkapasok ko ng bahay ay agad akong napasimangot. Napansin niya yata ang biglaang pagkalukot ng mukha ko kaya agad niya akong initian na para bang ikinatutuwa niya na halata ang pagkabwisit ko sa presensya niya. Si Ryan lang talaga yung gwapo na nakakainis. Ang tagal mong nawala. Salubong niya sa akin. 2 araw at kalahati lang, matagal na. Kinulang pa nga ako eh. Nahiyang eh. Pahinamad kong sagot. Kumusta ang bakasyon? Okay naman. Ipinahalata ko sa kanyang nababagot akong kausap siya para tigilan na niya ako.